At kagabi, Sandro and Dayan, medyo malakas yung ulan. Biglang umulan na naman. Biglang umulan. So, kailangan nating malaman ngayon, ano nga ba ang mangyayari ngayong araw sa ating weather? Mula sa Panahon TV, makakasama natin si Amor La Rosa. Amor? Yes, salamat JC. Good morning Pilipinas. Kaya umaga makakasama po natin si Mr. Alvin Pura na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Pura. Good morning sa iyo, Mort. Good morning din sa inyong mga viewers. Kahapon nga, tama nga naman itong nabanggit nila JC na kahapon talaga ay naging maulan yung ating panahon, lalong-lalo na nga dito sa atin sa Kamaynilaan. At ito naman ay hindi dahil sa anumang bagyo, kundi ito ay dahil sa ITCZ. So ngayong araw na ito, mauulit ba itong ganitong klaseng panahon para sa ating mga kabayan na papasok pa lamang sa trabaho at ang iba naman ay mga papasok sa kanilang mga eskwelahan? Yes, Amor, nariyan pa rin yung ating tinatawag na Intertropical Convergence Zone at bahagya pa rin tumaas ang kanyang axis. So, yung ating Intertropical Convergence Zone ay nakaka-apekto po or ang kanyang axis ay nandito po sa Southern Luzon. Dahil po dyan, ang Metro Manila, kasama ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon at ang probinsya ng Rizal, pati ang Quezon, makakaranas po tayo ng mga kaulapan na kung minsan ay may mga mahina hanggang katamtamang mga pagulan at pagkidlat pagkulog. Dito po sa area ng Visayas at Mindanao, bahagya pong nag-i-improve ang ating weather dyan, gradually improving po. Bahagyang maulap lamang po, na kung minsan ay nagiging maulap lalong-lalo na sa pagsapit ng hapon at gabi, at may mga inaasahan pa rin mga isolated or localized na thunderstorms at rain showers na lamang. So ayan po mga kababayan, talagang makakaranas pa rin po tayo ng mga pag-ulan, especially po dito sa mga taga Luzon at sa natitirang bahagi naman po na ating bansa, medyo magandang panahon naman pong inaasahan natin. Kaya para po sa mga taga Luzon, ako huwag pong kalimutang magdala ng mga panangga sa mga pag-ulan. At eto naman, Mr. Pura, ayon po sa inyong weekly weather outlook na inilabas, para po sa linggong ito, meron tayong inaasahang posible pa lang, posibleng mabuo na low pressure area dito po yan sa may western section ng So, meron na ba kayong nakikitang development sa mga kaulapang ito sa ngayon? Sa ngayon, wala pa po yung inaasahan natin or binabantayan natin or minomonitor natin posibleng mabuong isang low pressure area. Dito po yan sa western section ng Northern Luzon. Sa ngayon, itong ating ITCZ, Intertropical Convergence Zone lamang, ang siya nakaka-apekto po sa atin. At yan nga pong ITCZ natin ay merong mga series of low pressure area. At ang extension po niyan, ang nagdadala ng kaulapan po sa atin, ay nandun po sa malayo, nasa area po ng Vietnam o China, ang low na pinanggagalingan ng mga kaulapan ng ITCZ natin. Siya naman nagdadala ng mga pagulan sa atin dito sa Metro Manila. So ayan, patuloy tayo magmomonitor sa magigilagay ng ating panahon sa mga susunod na mga araw. And hopefully wala nang mabuong low pressure area sa mga susunod na araw ngayong linggo. Dahil ito nga ITCZ pa lamang ay nakakaranas tayo ng mga pag-ulan. What if meron pa tayong babantayang low pressure area? So sana wala nang mabuo na sama ng panahon anumang weather disturbance dito sa ating loob ng Philippine Air Responsibility. At eto Mr. Pura, dahil nga kahapon nga nabanggit ko naging maulan sa ilang areas ng ating bansa. So, in-expect din natin na magkakaroon tayo ng paglamig ng ating temperatura. So, ano ba yung top 5 temperature na naitala natin kahapon? Araw po yan ng Martes. Yes, bahagyang bumaba ang temperatura nating naitala. Ang pinakamataas nating naitalang temperatura ay dyan po sa area ng Tugigaraw, nasa 35.2 degrees Celsius yan. Ang sumunod po ay sa Dagupan, inabot po tayo ng 34.1 degrees Celsius. Sa Subic Bay naman, nakapagtala tayo ng 34 degrees Celsius at sa port area na 33.7 degrees Celsius. At dyan naman sa area ng Cabanatuan, 33.1 degrees Celsius ang ating naitalang pinakamataas na temperatura. So, ayan, nabigyan tayo ng ideya kung ano yung mga naitalang temperatura kahapon ng Pag-asa. At eto naman, Mr. Pura, kamusta na ba ang lagay o kondisyon nitong ating tinatawag na Southwest Monsoon o hanging habagat na inaasahan nga natin na ngayong mga buwan na ito ay ito yung peak season nitong tinatawag natin na weather system na ito. Sa ngayon ba, saan ba ito nakaka-apekto? Nariyan pa rin yung ating tinatawag na Southwest Monsoon or hanging habagat, subalit nariyan po yan sa West Philippine Sea or medyo malayo naman or hindi po masyadong malakas katulad ng mga, halimbawa pag meron tayong bagyo ay malakas po yung ating habagat. Sa ngayon, nandyan lang po yan at nagdadala rin po yan ng mga maalon hanggang sa napakalong karagatan at inaasahan natin na nakaka-apekto at in the next 2 to 3 days nandyan pa rin po yung ating Southwest Monsoon or hanging habagat.
Sa kasalukuyan nga ay nararanasan natin ang mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog na dulot nga nitong weather system na ITCZ o Intertropical Convergence Zone na talagang unti-unti na yung pag-akyat nito hanggang dito sa atin sa Luzon. So mga hanggang kailan ba natin inaasahan na mararanasan natin yung mga pag-ulan na dulot nitong weather system na ito? Hanggang kailan ba natin mararanasan yung maulang panahon? Kailan ba tayo makakaranas ng improvement, especially nga dito sa Luzon? Kung mapapansin nyo nga, umakyat nga yung ating tinatawag na Intertropical Convergence Zone. Nung isang araw ay nasa Visayas, Mindanao po yan, at nung kahapon po ay nasa Southern Luzon at Visayas na po. Sa ngayon, Southern Luzon na po ang kanyang axis. Inaasahan natin, by Thursday night ay magkakaroon po tayo ng gradual improvement ng weather dito po sa Luzon. So ayan, maraming salamat Mr. Alvin Pura sa ibinahagi impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon na magbigay ka na lang ng tips para sa ating mga viewers. Yes, Amor, para sa araw na ito, para sa ating mga viewers, ay mag-ingat po tayo at magdala po tayo ng kahit anumang pananggalan sa ulan dahil sa ngayon po, dito po sa Metro Manila, magiging maula po tayo at mayroon tayong mga chances sa mga pag-ulan. At natunghayan po natin si Pura na weather forecaster ng Pag-asa. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Ako po ang iyong weather lover, Amor La Rosa. Balik muna sa inyo, Sandro. Maraming salamat sa iyo, weather lover Amor La Rosa.